DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Oras po natin sa DZXL 558, maasahang public service, alas 11:04. Ang status update with Bam Aquino. Atin na pong makakasama ang pinakabata sa larangan ng pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa paghihikayat para makapag-umpisa ng sariling negosyo hanggang sa pagsasabatas para may sakatuparan ang ambisyon ng bawat Pilipino. Senator Bam Aquino sa Status Update. Mga bida, alam po ninyo, pagnenegosyo ang susi sa kaunlaran ng ating pamilya at lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagdalakay ng mga issue at negosyo tips na makakatulong sa matagumpay na pagnenegosyo sa ating bansa. Si Senator Bam Aquino sa programang Status Update. Pag-uusapan din ang mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Status Update kasama si Senator Bam Aquino sa DZXL 558. Maaasahang public service. Magandang umaga mga bida, good morning! At nagbabalik po ang status update. At syempre, kasama po natin ang aking partner dito po sa ating show, si kasamang Audrey Hidalgo. Good morning kasamang Bam! At syempre napaka-special po ng umagang ito sapagkat ito po'y para sa mga mommies and daddies. Para rin sa mga kabataan, syempre. Ay oo, pero nasa school na sila. Pumapasok na. Tama, makikinig ang mga mommy at daddy, pero para sa mga kabataan rin natin. Oo, para sa kanilang pag-asenso na rin. In fact, Audrey, ano tayo ngayon? Special na special dahil magbe-break muna tayo sa pagnenegosyo. Alright. Break muna ng konti. Dahil pag-uusapan po natin napakahalagang issue ng edukasyon sa ating bayan, and especially pag-uusapan natin ang pagbubukas ng ating mga eskwelahan. Of course, nagbukas na nga nung Lunes, marami na ang mga pumasok at higit sa lahat, hindi lang naman sa negosyo ang pag-uusapan ngayon kundi paano rin uunlad soon ang mga estudyante. Opo, and in fact, kukuha tayo ng status update sa ating guest. Siya naman yung magbibigay ng status update tungkol sa ating Department of Education. At kasama po natin mamaya, walang iba po kung hindi si Brother Armin Luistro ng DepEd. Na siya mismo ang magbibigay ng status update tungkol sa ating opening of classes. Yun, napaka-importante ito mga mami pag may mga questions kayo, lalong-lalo na sa K-12. Ayun, naku, i-ready nyo na po yung mga tanong po ninyo. Pwede po kayo mag-text sa ating text line. Kasama ko din. Ang text line po natin 0921-431-1044. Ulitin ko po, 0921-431-1044. Pwede rin po kayong tumawag sa ating landline 882-2378. That's 882-2378. At syempre, naku, ito napaka-importante para sa mga mami na may mga internet sa mga cellphones, sa kanilang laptop, sa kanilang tablet. Hashtag status update po sa ating Twitter at Bam Aquino. Sa Facebook naman po, Benigno Bam Aquino. Opo, alam nyo, may kausap akong tita niyan kahapon may nagde-text kami, may konting confusion. Hanapin po ninyo yung Bam Aquino na nakalagay public figure. Ayan. Okay, kasi yun po yung amin po at yung sa internet po niyan is /Benigno Bam Aquino. Alright. Kasi alam mo Audrey, may mga nagpapanggap. May mga poser ka. May mga posers tayo. Wag po kayo magtanong doon kasi hindi ko po alam kung anong isasagot nila. May mga poser. Magtanong po tayo doon sa official. Pag nakita niyo po yung Bam Aquino public figure, yun po yung amin. At talagang kayo po yun. Opo. I mean, kayo mismo, nababasa ninyo. Well, ano ho yan, no? Napakarami po naming mga mensahe na kukuha sa bawat araw. So, meron ho kaming mga batikang profesional na binabasa nandito ho kasi sila Kaya tinawag kong batikang professional. Yung mga kasama ko po sa opisina, ano ho yan, no? Sinosort yan. Tapos kung request yan, doon na sa aming grupo nag-handle ng request. Kung mga mungkahi, sa akin naman. Iba-iba naman po, no? But definitely, ma-actionan po yung inyong mensahe. At least nababasa ninyo. Opo. Ayan. Ito po ang una pong part ng aming show ng status update, syempre, bago po si Brother Armin. Yung tinatawag nating headlines. Eto na mga kasama, mga may init na balita. DZXL Headlines.
Alright, mga kaibigan, simulan po natin. Pwede rin po kayo mag-like o dislike kasama po namin ni kasamang Audrey sa ating text line, landline at sa ating mga paraan ng pagbigay ng mensahe sa internet. Pero ito po, uunahin ko na sa isang dislike. Mula po sa Manila Bulletin, headline, stronger storms expected this year due to El Nino. Dislike talaga ito. Kaya nga gumawa na ang Pag-asa ng hanggang signal number 5. Meron na? Meron na. Signal number 5 daw. Naku. Pwede nang tawagin. Hindi na super typhoon kundi signal number 5. Ganon, signal number 5. Alam nyo po, last week na pag-usapan po yung earthquake tsaka yung sunog, ngayon naman po yung storm. Hindi naman po nananakot si Senator Aquino at si kasamang Audrey, no? Huwag nyo pong isipin, grabe naman to, nananakot, no? Actually, sa totoo lang po, yung preparedness talaga yung gusto lang ho naming laging ipaalam sa mga tao. Dapat prepared tayo. Kasi alam nyo po, yung bansa po natin, kahit napakaganda, alam nyo po, nasa lugar ho tayo na talagang natatamaan ng maraming mga dilubyo. Kasama po sa buhay ng mga Pilipino ang mga dilubyo. Opo. Ayan. And ang importante po, hindi po parang pag may bagong dilubyo ay parang first time ulit natin. Oo, dapat tama. ho talagang sanay na tayo dyan. Yung ating mga supplies, yung ating kahandaan, dapat po handa tayo. And siguro for this year, dahil meron pong El Nino, ay baka po mas malakas pa. Kung pwede po nating ma-imagine yun, baka mas malakas pa yung mga storm ngayong taon. Bakit daw mas malakas ang storm ngayong taon? Dahil sa El Nino. Dahil syempre pag mainit, nagkakaroon ng evaporation. Dumadami tuloy yung ulan. Galing tapos, Siguro mataas ka sa science, no? Nung nasa grade school ka. Nagsasawa na ako sa kaka-report ng Pag-asa. Alam na alam ni kasamang Audrey ang yan yung scientific sabi nila. reason. Opo, alright. Ito po, pangalawang headline mula sa Filipino Star ngayon. Yes, 250 establishments sa Metro Manila. Dislike ito, walang fire safety inspection certificates. Ayan. Well, actually nanggaling po ito sa isang pagpupulong na ginawa po ni Secretary Mar Rojas ng DILG, no? At may mga kasama po siyang mga mayor, may mga kasamang mula sa iba't ibang mga sektor. At doon po na pag-usapan na sa Metro Manila pa lang, hindi po ito nationwide, Metro Manila pa lang. Meron pong mga establishmento na kulang po ang kanilang fire safety inspection certificate. Nako, paano nakapag-ooperate ang mga ito? Ayan ang tanong. Di ba? Pero alam mo, Local government din yan. Opo, alam mo kasamang Audrey, no? Ako sasabihin ko, bago tayo naging senador, meron din namang pumunta sa amin na fire inspector, no? Hinahanap dun sa aming negosyo. Okay naman yung pakikitungo namin. Maya-maya na lang, naglalabas na ng brochure ng mga fire extinguisher. So, medyo Nagtitinda na ng fire extinguisher. Medyo problema rin yun, di ba? Naku sir, dito na lang kayo bumili sa amin. Hindi rin maganda yon. So, siguro po, ang kinakailangan dito, yung private establishments, maghanap or kumuha na ng tamang certification sa fire safety. Pero yung ating BFP at yung ating DILG, ay kailangan na naman po, maayos rin naman yung pakikitungo sa mga establishmento. Correct. Hindi ho binibentahan ng kanilang paboritong fire extinguisher. Correct. Diba? Totoo yan. Alright, so kung tulong-tulong ho tayo dyan, mas magiging handa po tayo sa mga sunog. Ito po, number 3, international news naman. Alam mo, itong si President Obama talaga, no? Sometimes yung terminology niya, interesting no? Sabi po, ito po mula sa Obante, sabi niya, Obama, binalaan ng China, huwag mambalya. Huwag daw kayo mambalya. Do not use your shoulders. Elbows ata. Elbows pala. Elbows. Kasi pag nagbabalya ako, shoulder Actually, sabi ko nga mambalya, siyempre basketball ang una kong naisip, no? Pero boxing reference daw. Kasi throwing elbows. Ayun. Ibang sport, no? Throwing elbows. Kumbaga, wag mong daanin sa, wag mong daanin lang sa pagbabox out. O wag mong daanin sa puwersa. Ang sinasabi po ni President Obama. In fact, kung i-quote ko po siya dito, no, napakatindi ng sinabi niya. Sabi niya, if, I will rephrase na lang, no, but if conflicts arise and claims are made based on how big the country is or how powerful its navy is, instead of based on law, then I think Asia will be less prosperous and the Pacific region will be less prosperous. Sa Tagalog po, sabi ho niya, kung yung batayan lang ay kung gaano kakalakas, gaano kakalaki at hindi dahil sa mga batas natin
ay baka hindi umunlad or hindi magiging kasing unlad ang ating rehiyon. Yun. Tama naman. Oh, Like ako dyan. Ako din. Like din ako dito. Pero may binabato rin ng China laban sa Amerika. Anong Hindi sabi? naman daw nila binalyan noon o di naman binalaan ng kahit sino man ng Amerika nung sinakop nila ang let's say itong Samoa, Palau, yan mga yan. Ginawa nilang US territory daw. Oo, pero hindi naman nila nireclaim. hindi pa naman ata buhay si President Obama noon. Pero hindi nila nireclaim. I mean, hindi sila nagtambak. Hindi sila nag-add ng additional island dun sa island na kanilang kinuhang territory. Oo, pero ako naman kasi kasamang Audrey, kung ang usapan natin historical, talagang lahat ng baho ilalabas natin ng iba't ibang mga bansa, di ba? Let's keep the discussion dun sa currently na nangyayari. Ano ba yung currently na nangyayari? Correct. At siguro, ang kapansin-pansin lang, at alam naman ho nating lahat, ni-raise na ho ito ng ating bansa sa mga international bodies, na tuloy-tuloy yung pagtambak ng China sa ating mga isla at yung pagtayo ng mga facilities. Yun ang problema. Na nakakapangamba talaga. Talagang In fact nakakatakot. po, kung titingnan niyo po, mas maganda hong mas maiintindihan natin yung pangamba kapag nakita natin yung mapa. Correct. Kasi mga kaibigan, pag nakita niyo po yung mapa at kung saan ang mga facilities na ito ay napakalapit po sa ating bansa at napakalayo naman sa China. In fact, napakalapit na po sa Palawan yan. Meron Opo. pang ang part ng Palawan dyan na kinukuha na ng China. Iba pa yan, no? Yung isang lugar naman, yung sa Zambales, I think nakwento ko rin to last time. Yung Scarborough Shoal. Yung Baha de Masinloc. Yeah, that's Scarborough Shoal, no? Na kung tutuusin po, pwede kang mag-boat mula sa dalampasigan ng Zambales, papunta dun sa lugar na iyon, less than 8 hours. Correct. Tama less yan. than 8 hours. No? Ganun po kalapit. Anyway, ako po, like po ito, at least may statement na ang presidente po ng Estados Unidos. Kasi ang batikos rin sa kanila, parang, kala ko ba friends tayo, ba't parang tahimik ang US? Ito ho, nagsalita na. Correct. Diba? Okay, anong next po nating headline? Uy, kaugnay pa rin po sa China, pero tungkol po sa negosyo na likes din po natin dahil kalaban din po ng Hapon o ng bansang Japan ang China dahil sa pagkuha ng mga isla. Japanese traders ay Philippine investment, sabi po ng Inquirer. Opo, ito na good news to, no? In fact, kahit ano namang foreign direct investment, FDI po ang tawag, no? Okay po 'yan sa ating bansa. At buti naman na mukhang ang ilang mga establishmentong Hapones ay pupunta po sa Pilipinas. Now, ang isa pong nangyayari din ngayon today, I think June 2 to 5, no? Ang ating pong presidente at isang business delegation ay nasa Japan ngayon. Kaya siguro po 60-man team. Opo, kaya talagang yan, no? Timing na timing po ito. Kasi syempre, kung may isang official trip, ang hinahanap po natin ay sulit ang official trip na yon, no? Syempre. Meaning, meron pong nadalang investment o mga bagong programa na makakabuti po sa ating bansa. Alright, ito naman po, dislike po ito mula sa Abante Tonight. Pinapaimbestigahan ang pag-aabogado ng dalawang BI, no? Bureau of Immigration Associate Commissioners. Nako, etong mga ito, dalawang nag-abogado daw sa isang Wang Bu na pangalan. Pangalan pa lang pangit. Sino daw si Wang Bu? Isa daw po itong gambling lord na pinaghahanap ng China at sinasabi rin na isa ring drug lord. Ganun, alleged, no? Alleged. So ang ginawa ng dalawa, gusto na nilang paalisin kaagad. O siguro may ibinulsa na sila. Tsaka, paalisin sa bansa o papasukin? Ano ba yung kwento nito kasamang Audrey? Naku, ang alam ko paalisin eh. Ayan So talagang ayoko namang sabi, ayan sabing ganyan the Bureau of Immigration ang nasa investigasyon ngayon matapos masangkot sa muna pag-aabogado para palayain yung isang Chinese gambling lord na sangkot sa money laundering. Ako, sige ho. So pinapaalis nila kaagad. Alis ka na! Takbo ka na! Ganun talaga yung pagkasabi. Alright, I guess like na rin po na pinapa-investigate ito ng palasyo. Baka po yung Senado, palagay ko, pagbalik ko namin sa July, kung hindi pa ito nare-resolve, baka imbestigan rin. Pero dislike ito dun sa dalawang BI nagkukwarta ang mga ito. Well, in fairness naman, no, siguro due process, imbestigahan na muna natin. Pero kung totoo nga na may nangyaring irregular or hindi ka nais-nais, dapat madala yan sa hustisya. Alright, ito naman like kanina na mention ng ating kasamang si Grace Mariano. Hi Grace, baka nakikinig siya. Siya po yung Senate beat, no? Mula po sa RMN at nasabi po sa kanyang report na napasa na
ang DICT. Wow. Ano po yun? Department of Information Communications Technology. Parang gandang pakinggan Magandang pakinggan po yan. Pangalan pa lang, ganda na. Departamento DICT. to Bagong departamento po ito. Matagal na po itong nasa legislative mill, no? Sabi nga ho nila, pero napasa na po namin finally. And ito po ay pinangunahan ni Senator Ralph Recto, no? So si Senator Ralph, isang accomplishment po ito. And ito po, nagbubuo ng isang departamento na nangasiwa sa ICT. At alam mo, kasamang Audrey, napakahalaga po niyan. Kasi alam nyo po, nababalita na tayo isa sa pinakamabagal na internet, pinakamahal na internet sa ating rehiyon. So maganda po itong DICT. Pwede po niyan tingnan paano pwedeng gawing mas efficient yung ating government agencies para yung ating mga computer systems nag-uusap-usap. Kasi ho ngayon, yung isang ahensya, may kanya-kanyahan yan. Correct. Kaya kung napapansin po ninyo, kung mag-a-apply po tayo, apply tayo ng apply. Parang every agency, first time lagi. Kasi walang sharing ng information. So kung yung DICT po, na-connect po niya yung mga information systems, no, ng ating mga ahensya, mas magiging efficient. Pwede pong imbestigahan o tingnan kung paano pwedeng maging mas mabilis yung ating internet, mas maging mura yung internet, at yung isang malaking proyekto po na pinasa po namin last year na magkaroon ng libreng wifi sa mga public schools, sa mga city hall, sa mga iba't ibang public areas. No? Napakahalaga po niyan sa kaunlaran ng ating bansa. So, maganda po ito. Like na like po ito. Meron na tayong department. Ibig sabihin na cabinet secretary ang uupo. Opo. Appointed by the president. Opo. Pero ano to, pasado pa lang sa Senate. Oo. So, hihintayin pa natin yung sa Kongreso. Opo. Pero I'm hoping before July, mapasa na rin po yan. Alright. May iba po ang usapan. Medyo mas light naman tayo ng konti. Volleyball team. Excited na sa SEA Games. Wow. Mula po sa Abante. Yung SEA Games natin, ang sabi, dapat maka 3rd to 4th daw tayo. Noon nga, nagpo-first tayo dyan, di ba? Nung panahon noon, di ba? Pati nga basketball natin, parang nangunguna noon palagi. Pero yung volleyball players natin, in fairness, magagaling at magaganda pa. Ano bang nangyari sa Philippines? Dinagdag ko na lang yun. Magaganda pa. Pero definitely, magagaling. Oo. Kaya we wish them all the best. Yes! At sana nga, si PSC, si POC, lahat ng mga sports agencies ay magtulong-tulungan. Alright, ito po, susunod. Medyo political naman to. Ako magtatanong sa'yo. Magtanong ka. Sige, kasama ko. Sabi kasi nitong Philippine Star, si Binay still leading presidential contender. Pero dahil ikaw ay pumirma doon sa maaring maging kaso laban kina Binay, tatanungin kita. Yes, ma'am. Bakit po ba si Senador Bam Aquino pumirma din na dapat kasuhan na ng plunder yung mag-ama? Well, alam nyo po, 10 po kaming pumirma niyan mula sa Blue Ribbon Committee. At nung nakita ho namin kasi yung mga lumabas na ebidensya, napagpasyahan po natin na pumirma upang ang ombudsman po natin or ang appropriate government agency ituloy ang investigasyon. Now, kaklaruhin ko lang po, yung Blue Ribbon kasi, hindi po yan kasama sa ating justice system. It's Correct. part of the legislative functions in aid of legislation. Kumbaga po, yung lahat ng nilalabas ng Blue Ribbon, recommendatory po yan dun sa mga ahensya natin. At yung rekomendasyon po ng mga pumirma ay kailangan imbestigahan pa dahil merong ebidensya na mukhang meron talagang overprice yung ating mga yung tinatawag na Makati City Hall Parking Building 2. At ano naman po, within the first few hearings, lumabas na yung presyong nilabas at kung talagang magkano yan ay may pagkakalayo talaga. So for me, that's enough to tell the government agency, nasabihan yung government agency, paki-imbestigahan ito at kayo nang manghusga kung may ifa-file na charges o wala. So yun po yung proseso po, Now, hindi lang siguro maganda, sinasabi, yung mga pumirma niyan, kalyado. Ratings ang hinahabol o kaalyado kasi. Well, in my case po, simple lang. Kung merong katiwalian o mukhang merong katiwalian, kailangan talagang imbestigahan. Hindi pwedeng wala na lang. 'Di ba? Kasi kung yung mga problema nating ganyan ay wala na lang, talagang hindi ho tayo uunlad. So, ako naman, hindi ko sinasabing tapos na ang boxing. Ang sinasabi po ng Blue Ribbon Report, ombudsman, paki-imbestigahan. Kung meron rin kayong mahanap na ebidensya, mag-file kayo ng nararapat na mga paratang. Correct. Ako,
gustong-gusto ko yan. Like na like. Nilalike mo ba ako? Oo naman. Like ko yun. Alam mo kung you know why? Kasi kailangan mong gawin yan as a senator because it's also your job na ipakita sa taong bayan na you think there's something wrong. So, gusto mong maimbestigahan yung tao. Not because you are kaalyado or not because you wanted ratings. Dahil di ka naman re-electionist eh. Hindi naman ako re-electionist. Saka sa totoo lang rin kasamang Audrey. Ako hindi ko na iniisip kung kaalyado yan o hindi. Yeah. Kung may ebidensya, kailangan imbestigahan. Gaya nitong, yung mga BI Associate Commissioner, yung may mga naging issue tayo sa mga sunog at lahat. Kung meron talagang katiwalian, kung sino pa man yan, kailangan imbestigahan ng tamang ahensya ng ating justice system. No? Kailangan magtiwala rin tayo sa justice system na kaya nilang itakel yung mga gantong mga mabibigat na bagay din. Correct. Alright. Let's end on a high note, kasamang Audrey. Oy, ito na. Mamaya mga kasama, sa pagbabalik namin, ito po mga kasama, ito na ang ating ikawalong headlines. DepEd Chief, school opening smooth and orderly, sabi po ng Philippine Star. Opo, at yan rin po yung magiging laman po ng ating interview pagbalik ng status update. Mag-ipon na mas malaki para sa iyong retirement. Sumali sa SSS Peso Fund. Lahat ng actively paying SSS members, employed, voluntary at self-employed, pati na OFWs 54 years old and below ay maaaring sumali sa SSS Peso Fund. Mas malaki ang balik at siguradong protektado ang ipon sa SSS Peso Fund dahil ito ay ini-invest sa government securities. Pumunta lamang sa alinman sa mga sumusunod na SSS offices. Diliman, Cubao, San Francisco del Monte, Pasig Siao, Mandaluyong, Taguig, Makati Hill Puyat, Alabang, Ligarda at SSS Pasay Rojas Boulevard para makasali sa SSS Peso Fund. Para sa ibang detalye, bisitahin ang SSS website www.sss.gov.ph o tumawag sa SSS Call Center 920-6446 hanggang 55. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Senator Bam Aquino at Manang Audrey sa Status Update. Status Update. Tuloy-tuloy po tayo mga kasama, mga parents. Nasa studio natin, of course, kasama natin si Senator Bam sa kanyang programa, ang Status Update. Ngayon, ang ating guest, no other than Brother Armin Luistro ng Department of Education. Di ba kasamang Bam? Alright, Brother Armin, welcome po sa aming show. We're very happy na nandito po kayo. Unahin ko na po yung tanong, kumusta po? Nakakatulog po ba kayo? Medyo kulang ng konti. Magandang umaga, Senator Bam at Audrey. Yeah. Opo, good morning. Bigyan niyo po kami ng status update. Ano po ang status update natin sa DepEd at sa ating opening of classes? Alam mo, kinocompare ko po last year, yung parang 8 araw yan bago maubos yung mga iba't ibang kwento at pictures ng mga hindi nagwo-work sa DepEd, no, at mga iba't ibang school. Ngayon, parang after one day, parang bored na ako. Wala na masyadong lumalabas. Pero yung aking talagang datos, galing dun sa aming operation Brigada Eskwela. At ang tinitingnan namin dyan, ano yung mga complaints na lumalabas. Same period last year, yung aming mga complaints umabot ng more than 1,000. Ngayon, same period, ang lumabas mga 200 lang. So, wow! At least mga 80% na-solve na namin. 80% improvement. Ng complaints. Brother, ano po ba yung mga usual complaints? No? Kalimitan yung mga complaints, yung mga individuals, mga nanay, mag-i-enroll dun sa bata tapos hindi itinatanggap. Yes. Okay. Itong malaking problema namin yan kasi gusto ko pong gawing mas disiplinado yung ating mga magulang at mga learners kasi palaging last minute. Sabi ko, pag pupasok ko kayo on the first day of school, medyo mahihirapan talaga kaming maghanap ng silya at teacher para sa inyo, no? Kaya sinulong ko namin yung early registration ng January. Pero kumukonti na yan at sana nga
by next year, talagang wala na yung, ang tinatanong sa amin, may late enrollee ba? Ang tanong ko, ano ba namang klaseng magulang at mag-aaral yan? Papasok ka on the first day. So, ito medyo nakakadagdag ito dun sa mga problema namin. Nakakadagdag po sa stress ninyo. Sa stress ko, hindi ako makatulog. Baka naman bagong lipat, di ba? Or pero usually ho yung ganyan, nakalimutan lang siguro mag-register. No? Pero alam po, no, pag nag-register po, may bayad ba yun? Wala, di ba? Kaya nga, ang sabi namin, pwede ba magpa-abiso man lang kayo na dito kayo mag-enroll kahit hindi matuloy, at least alam namin kung ano yung aming paghahandaan. Yung problema pong yan, mas NCR na problem po ba yan or nationwide problem po yan? Dalawa yung aking nakita. Sa NCR, mga ganito. No? Pero yung sa malalayong lugar, kasi kagagaling ko lang sa Balot Island sa Sarangani, yung isa naman doon, ang tagal nila pumasok sa eskwelahan. No? Yung second day na pumunta ako, first day, second day, parang 30% ng estudyante hindi pa bumabalik. Medyo slow ang life doon. At sabi ko sa ating mga principals doon, siguro kailangan sa brigada eskwela hindi lang nagpipinta ng mga yero. Kailangan ang isang mas magandang programa, magbahay-bahay na tayo. Sabihin, ang unang araw ng klase ay June 1. Ganun po. So sa lugar sa Balot Island po, yun ba yung mga tipong walang kuryente? Ganyan? Hindi naman. Actually, meron naman silang kuryente. Pero ito na yung pinakadulo, Senator, na isla na mga ilang dipa na lang nasa Indonesia ka na. Okay. Alright. Brother Armin, dito sa NCR National Capital Region, yung mga shifting of classes, kamusta po ngayon? Kasi may mga sinasabi na may 3-day scheme, may shifting of classes. Kamusta na po ito noon? Madaming school. Ngayon, 1-2 na lang ata. In general, yung ating NCR status, siguro mga 80% of our schools are on 2 shifts. Morning session at saka afternoon session. Meron tayong ilang mga syudad na nag-uumpisa ng mag-1 shift na lang. No? Alright. So, malapit na tayong sa Mandaluyong, sa parang San Juan, malapit na yan. Yung Baesa. At saka Parañaque, no? Valenzuela. Yeah, okay. Valenzuela, mga 1 shift na yan, malapit na. Okay. No? Actually, brother, no, napag-usapan natin ito nung hearing the other time. Itong mga porsyento ng mga schools na more than 1 shift, kukonti na lang yan compared sa buong bansa. Okay. Parang less than 5% na lang yan, no? Pero ang concentration niya ay nasa Puro NCR. Now, na-mention mo to last time, no? Willing kayong mag-build, pero wala nang lupa. Wala nang lupa. Anong gagawin natin dyan, brother, kung wala nang lupang paggagawaan ng mga bagong classrooms? Alam nyo, Senator, akala ko ganyan talaga yung sitwasyon kasi palaging lumapunta sa akin parang no buildable space. No? Pero pag inupuan mo yung mga mayor, mga LGUs, talaga namang pag ihahaim sa kanila yung problema, nakakahanap ng lupa. Dalawa yung ginagawa. Yung isa, may mga, halimbawa sa Quezon City, meron palang mga national government agencies na may mga lupa kahit malapit dun sa batasan. So, nakakapag-ugnayan tayo at minsan ating pinapakiusapan na mag-allocate ng area para sa school. Pangalawa, yung ginawa ng Valenzuela at talagang consistent sila na talagang nag-invest sila dito. Nagganap sila ng mga idle land. Meron pang idle land na yung may-ari nasa abroad na hindi ginagamit. Tapos talagang inexpropriate nila. At binili nila ng Valenzuela, kaya nakapagtayo kami ng mga eskwela. So mayroong paraan pagka talaga pinipilit. Kumbaga, brother, kung talagang gusto, meron talagang maharap na solusyon. How about yung paggawa ng more stories, no? Yung mas maraming palapag na mga eskwelahan. May limit po ba tayo dyan? Yung atin pong ginagawa na sa buong kamay nilaan, by default, lahat ng ating bagong buildings ay dapat 4 stories na. Ito na ho yung ating maximum dahil una-una, pag 4 stories, hindi mo kailangan ng elevator. Magkakaproblema po yung DepEd pag meron pa kaming i-maintain na elevator. Pero pangalawa, pag merong calamity, earthquake drill, emergencies, mas kailangan po hindi pwedeng masyadong mataas dahil sa dami ng mga estudyante. Kaya hanggang 4 floors lang po talaga, no? Alright. Brother, yung tanong naman sa mga, iisasahin ko na, no? Yung mga teachers natin, meron ba tayong kakulungan ng teachers currently ngayon sa ating educational system? Yung na-hire po nung since the time of President Aquino is 130,000 teachers, no, as we speak, no. This year meron pa po tayong hina-hire ng mga 41,000 na teachers. So ang pag sa pagbubukas ng 2015, lahat ng mga kinder volunteer teachers ngayon absorbed na kung qualified sila ng DepEd, no. Wala na rin tayong mga locally hired.
Lahat po ng mga estudyante, yung ating national ratio 1:30. So, maayos na po yan. Wow. Maayos na. So for every 30 students, may meron isang kang isang guro. teacher. At ano po ba yung, that's the ideal already, di ba? Ideal na po yan. Pero syempre, pag titingnan mo yung mga congested areas, makakakita kayo ng mga klase na 45, minsan lumulobo yan ng 47. No? Gusto kong pababaan pa rin yan. Kaya lang, ang problema dun sa mga countryside, meron tayo 1:15. Yun ang totoo. No? So may mga lugar na Meron tayong sobrang konting estudyante, may mga lugar sobrang rami naman. Hindi niyo pwedeng ano yan, no? Teacher Audrey, mukhang kailangan ka ata dito sa Concepcion Tarlac, no? hindi ho pwede yon. Ginagawa ho namin yan, pero pakiusapan yan. Correct. Kasi, ganun. Mahirap at okay naman yung mga teachers. No? Pero kahit sa Kamaynilaan, yung ating ratio, hindi tataas ng 1:35. Alright. Kasi yung teacher naman, hindi naman siya nag-8 hours a day. 6 hours lang yan. Kaya talagang dapat meron kang excess doon sa 45 per student. So are we saying yung classroom size po natin nasa 45 na lang tayo ngayon? Yung 45, meron lang mga sitwasyon na lumolobo yan ng mga 47, 48. Pero hindi na po tayo umaabot ng sinasabi nila na 60, 70, 80. Naabutan ko pa yan eh. Yung 1:70 or 1:80. Mga early 2000s, no? Brother, no? May mga ganyan. So ngayon, definitely, mga 45 to 50, ano na yan? Talagang marami na yan. Max out na yan. Tsaka kukunti na lang yung ganyan. What about yung mga kagamitan natin? Yung silya? May mahanap pa ba tayong mga estudyante sa ilalim ng puno? Yung mga sa probinsya. Diba? Ilalim ng puno? Or nagsishare ng textbook? Or yung textbook gulagulanit na? Meron pa po bang ganyan? Pagka yung mga nasa ilalim ng puno, mga nagpapahinga yun. Baka nagka-cutting classes na yan. Pero ang talagang sitwasyon natin, nakapagtayo na po tayo ng ngayon na kahit kung isasama ko yung ongoing 100,000 classrooms. Ang total para lang big picture, ang total inventory ng classrooms natin mga 500,000 half a million, no? So nakikita nyo maayos na yung ratio niyan. Ang continuing problem at siguro sa Senado ito po indudulog natin. Yung ating mga 400,000 classrooms, ito yung itinayo nung 19 kopong-kopong pa. Yeah. So, tama. Ang sunod ng programa kailangan ng gobyerno ay dahan-dahan over a period of 20 years, palitan na po natin, i-rehabilitate, demolish, magtayo ng bagong based on new standards. At pag ginawa po natin yan, Senator, in the next 20 years na tag 20-25,000, mapapalitan po natin lahat yung mga lumang classrooms na yan. Yun ang problema. Alam mo, brother, no, yung isang nagulat talaga ako na datos no, nung nasa hearing tayo. Nasabi ho ninyo, from 2010 to 2015, it's over 100,000 classrooms po, di ba? But from 2001 to 2010, parang 20,000 classrooms lang ata o 30,000, no? Yung normal na tinatayo po ng gobyerno noon, based on budget, it is really mga 3,000 to 4,000 classrooms a year. Hindi ho talaga so kaya. From 2001 hanggang 2010, roughly siguro mga less than 30,000 classrooms. Opo, mas mababa pa. But in our last 5 years, umabot na ng 100,000. The first 4 years of the Aquino administration. How about yung textbooks po? Kasi yan, mabigat na issue rin ho yung mga textbook. Ano po ba ngayon yung ratio ng mga bata sa textbook? Yung ating pong textbook talagang pinamimigay natin 1:1 na. Bawat bata po, meron niyang mga 6 or 7 textbooks, no? Kasi iba-iba pong subjects, may kanya-kanya. Yung kinder, meron po siyang isa. Kasi sa kinder, isa lang naman yung kanyang activity sheet, no? So, ang ating pong ginagamit ngayon, currently sa transition, 2. At ito'y lumabas na rin sa COA at kami binatikos bakit daw kami bumili ng lumang textbook. Kasi sa transition po, ginagamit pa rin natin yung lumang textbook. Yeah. Pero yung last purchase namin, yung last year, yung 2012 nga yan, no? Ngayon po, yung sa bagong K-12 program, ang ating talagang main reference ay yung ating learner modules. Iba't ibang modules, so yan, per student, yan na yung dinidistribute natin ngayon sa lahat ng public schools. So may phasing in tayo ng mga bagong kagamitan. Tanong ko lang, brother, no, yung textbook, pag nabigay yan sa estudyante, kanya ba yun o ibabalik pa na yan? Sa kinder, ginagamit, sinusulatan at pinapalitan taon-taon. Pero simula po grade 1 hanggang grade 12 na yan, ginagamit po namin yan for 4 if years. not 5 years. Okay. Ang tanong ko po, pag nagkaroon na po tayo ng grade 11 tsaka grade 12, papalitan ba lahat ng mga hindi naman kailangan palitan lahat ng textbook?
actually pinalitan ho natin lahat ng textbook mula kinder ngayon hanggang grade 4 at saka 7 up to 10. So bago na po yung Talagang meron? pong bago yan. Kaya pag sinasabi nila na ano ba yung kakulangan nyo, ang amin pong ginagawa, yung habang fini-face in natin yung every 2 years na program, yun ang bagong textbook. Kaya hanggang grade 12, puro bagong textbook po yan. Alright. Now we will ask, ano po ba itong K-12 na ito? As in, kasi sabi ng ibang parents, ano ba yung animal na yan? K-12. May mga parents pa rin na hindi nila Kala naintindihan. nila K9. Yeah, what is K-12? That's the truth, Brother Armin. Dalawa lang po siguro yung mahalagang-malaga sa elementarya po. Ang dinagdag po natin dyan yung K. Okay. Sinigurado po natin na bago sila pumunta ng grade 1, sila man lang ay naka-experience ng isang kindergarten curriculum at marunong sila magbasa ng ilang mga letra at saka mga numero, no? So, mahalaga po 'yan dahil ngayon pag pumapasok po ako sa grade 1 classes, kitang-kita ko yung mga estudyante ay talagang nakakasabay doon sa tinuturo ng teacher sa grade 1. Doon naman po sa high school, ang pinakamalagang component po diyan yung dagdag na 11 and 12, no? Kasi po yung ating mga 4th year high school graduates ngayon sa lumang curriculum, pagkatapos po ng kanilang graduation, kalahati ho niyan, datos natin, mga 56%, pupunta sa kolehiyo. Alam mo nyo, itong 800,000 na naiiwan, hindi na po yan nagpo-proceed sa kahit anong higher ed o TESDA man lang, no? Para po sa kanila, ito yung pinakamahalagang component ng K-12. Binibigyan po natin sila ng 2 pang taon para yung kanilang, usually, vocational lang ho yung kanilang maaabot eh. Mabibigyan natin sila ng at least technical skills. Kung ito man ay sa isa sa mga TESDA programs, o kaya sa sports, o kaya sa arts. And brother, no, kakaruhin po natin, si grade 11 at grade 12 ay libre pa rin. Ay, libre po. Ayun sinasabi nga ng ibang magulang, dagdag gastos, dagdag problema. Ang sabi ko po, ngayon po, yung mga anak nyo, pagkatapos ng 4th year, ni 5, wala po yung suporta ng galing sa gobyerno, di ba? Pagdating po nung 2016, lahat po ng mga estudyante na papasok ng grade 11, meron pa po silang, kung sa DepEd, siyempre libre, kung pupunta po sila sa ibang mga high schools, na senior high school, meron pong support ang gobyerno. Ito po, ihahain natin sa Senado, yung voucher system. Ito po, up to 22,500 na pwedeng tulong ng gobyerno para sa mga papasok ng grade 11 at 12. At alam mo, kasamang Audrey, no, yung isang napag-usapan rin, kasi yung isang nababatikos rin sa K-12, dapat nagtatrabaho na yung mga yan. Sabi ganyan, sayang naman, di nakakatulong sa pamilya. Pero ang katotohanan, yung high school graduate ng Pilipino ay actually mga 16 years old lang. Opo. Tama, di ba, brother, no? So, technically, hindi ka pa rin naman talaga pwedeng magtrabaho. So, dun sa 2 taon na naghihintay kang magtrabaho, kaya sa idle ka, kumuha ka ng skills para mas maganda yung trabahong makuha mo kapag 18 years old ka. So, I think yun yung isang mahalagang aspeto ng K-12. At idadagdag ko lang, no, share ko lang tong data na nakuha ko rin nung nag-hearing kami. In Asia, tayo na lang ang may 10-year education cycle. So kumbaga po, lahat ng mga kasama natin nasa 12 to 14 years na. Tama po yan. Isipin nyo, ang Pilipino, pinakakaunti na nakukuhang edukasyon. At kung ito ay mula sa gobyerno, pinakakonting libreng edukasyon at 10 years. Ito yung, di ayoko naman hong magbigay ng mga judgment, no? Pero sa totoo lang, isa na lang tayo sa 3 na may 10-year basic education. Alam mo kung yung 2 pang bansa? Angola, tsaka di ko mabanggit Djibouti. Hindi ko kasi maintindihan yung Djibouti. Hindi ko nga alam may tsura ng flag niyan eh. Diba? I mean, just think about it po, no? At I'm guessing ang Angola tsaka Djibouti, dahamak mas mahirap po yan sa Pilipinas, di ba? So, ang kasama na lang natin sa mundo, Philippines, Angola, and Djibouti. Ang 10 years. No? Siguro naman nararapat lang na upgrade tayo. Now, ang isa sigurong, and tatanungin ko rin to si Brother, although we'll start accepting questions and callers. No? Brother, yung isang frustration ho siguro, matagal na ho kayo sa educational system. Ang rami-raming tao nagsasabi, kailangan reformahin ito.
kailangan pagandahin ito, kailangan gumastos ang gobyerno. Ito na, gumastos na, nireforma na, pero maraming ayaw pa rin. Suspend na. Actually, ganun, ito nga brother? yung aking hindi maintindihan. No? Palagay ko, ito lang yung tanging reforma ng gobyerno na sinasabi ng gobyerno, bibigyan namin kayo ng 2 pang taon ng libreng edukasyon. Ang sabi po ng kritiko, wag na, ayaw namin dagdag gastos yan. Pero ang totoo po niyan, yung 800,000 na yan, hindi na po yan pupunta sa kolehiyo eh. So, iiwanan na lang ba natin sila na hanggang vocational lang sila? Okay, brother, I will ask a difficult question. Kung ganun pala, ba't di na lang for the 800,000 Yes. yung grade 11? Ba't mo pa sinama yung mga Kayang posibleng magpaaral na. mag-college? Yung kaya na magpaaral. Yung pong kayang magpaaral, pupunta sa college. Pag pumunta po sila sa kolehiyo, yung kanilang 5 taon sa enhinyero, magiging 4 na taon. Kasi yung kanilang pong general education courses, kukunin na nila sa high school. No? Pangalawa, tingnan po ninyo yung datos ng mga pupunta sa kolehiyo. Ang laki pong porsyento nung after first semester o after first year, either nag-drop out o nag-shift. Alam po ninyo, pag itanong niyo sa mga magulang, kaya po nangyayari yan, hindi pa masyadong mature kasi 16 years old lang yan eh. Kung ano ba talagang gusto nila sa buhay. Ang ginagawa po natin dun sa senior high school, sa mga pupunta sa kolehiyo, ini-stream po natin yan. Ano bang gusto mo? STEM? Ito ba yung science, technology, engineering? Gusto mo ba humanities? Gusto mo ba business, accountancy? Para at least, nasa 11 and 12 ka pa lang, gamay mo na, gabisado mo na. At kung gusto mo mag-shift, sana, bago ka pumunta sa kolehiyo, alam mo na kung ano talaga yung kanyang career path. No? So, brother, you mean mag-shift rin ang CHED tsaka TESDA? Ay, They will also, kumbaga, mababago rin ang sistema natin ng university. Yung sa university, opo. Yung sa TESDA, actually, ang ginawa po natin, inalign natin yung mga tech voc programs ng DepEd doon sa requirements ng TESDA kasi po mas advanced yung TESDA. Pero sa universities, binabago po nila yung curriculum kaya medyo nagka-issue nga po dito ng bakit yung Filipino ibinaba sa high school at wala sa college. Oo. Kaya po ito yung ultimately ang mangyayari po sa mga 4-year courses sa college magiging 3 years na lang. Alright, so ito yung In tanong general. ni John Lawrence sa Twitter, will the full implementation of K-12 reduce the number of general education subjects? Sa kolehiyo, opo. At makikita nyo po, wala na pong English, Filipino, philosophy, art appreciation. Kasi, pag tingnan po ninyo yan, Nakuha na sa high school. lahat pong yan, talaga naman dapat, alam na yan ng bata. Para in general, ang pagpasok nila sa kolehiyo, pang major subjects sila. And a few GE courses. Pero in general, karamihan po nun mga major subjects na. Yun. Okay, or maybe we can take some texts here, no? Oh, pero magbe-break muna tayo Okay. ha. Magbe-break muna kami. Sa pagbabalik po namin mga kasama, maaari na po kayong tumawag. 8822-378. 8822-378. 8822-378. Ang text messages po 0921-431-1044. Ang mga katanungan po ninyo ay napakahalaga ukol po dito sa K-12. Huwag kayong aalis, dyan lang po kayo. Ipinakikilala ang bagong Surf Fabric Conditioner Luxe Perfume. New Surf Fabric Conditioner Luxe Perfume. Para sa up to 14 days na haba-haba mong mga damit. 5 pesos lang. Based on SRP. Maasahang public service. DZXL 558. Senator Bam Aquino at Manang Audrey sa Status Update. Status Update. Yes, tuloy-tuloy na po tayo mga kasama. Status update pa rin with Senator Bam Aquino. Alright, meron tayong caller kasamang Audrey. Kasama natin si Eileen mula po sa Caloocan. Good morning, Eileen. Magandang tanghali po. Ako ang itatanong ko lang po. Sige po. Kay Senator Aquino po. Opo, go ahead po. Sir, sa aking home pananaw, nung araw kasi ako nag-aaral, di ba, tinatanong sa high school, anong kukunin mo? Magvo-vocational lang ako. Nung araw po, tabo ang vocational. Ang uso nung college. Ngayon, pagkakaintindi ko dito sa K-12 na to, it's a sort of vocational. Tama po ba yung pananaw ko? Kasi po, kung ang abroad ay papasa tayo at lahat naman ng tao dito sa Pilipinas gusto mag-abroad. At kung hindi naman tayo papasa dyan dahil lang nagkukulang tayo ng mga subject, kung 2 years lang at tuturuan tayo ng mga sapat na kaalaman, bakit ho ba hindi nakakapasok ang mga nakaka-graduate ngayon?
paano? May kahinaan sila. May kahinaan sila sa writing na lang, sa composition na lang, sa correspondence na lang. Mahina ang mga bata ngayon. Okay. Pag pinagawa, siyempre po nagtatrabaho ko sa isang office eh. Opo. Pag pinagtrabaho mo sila, okay, make a letter. Ma'am, Hirap na. Mahusay lang sila sa mahusay lang sila sa kung ano-ano doon sa computer. Opo. Pero ang computer, tandaan ninyo, kayo din ang naglalagay. Pero yung diba? basic skills, Eileen, no? Sinasabi mo may pagkukulang sa mga basic skills. Yes, ang mga basic skills ng mga bata ngayon ang hina. Takot palagi. Paano po paggawa ng ma'am? Paano po paggawa nito? Sige, Eileen. Ang sa akin kasi, yung sa kalinawagan ng lahat, yung bang K-12 na yan is a sort of vocational na lahat ay ikapupuri natin dahil nung araw akong nag-aaral, dahil 60 years old ako ngayon, di ba? Nung araw... 60 years old ka na, Eileen? Opo! Hindi parang 60 years old ang boses mo, parang bagets pa. Salamat naman. Senior citizen ka na pala, Opo. okay. Ngayon ang gusto ko lang kasing malaman, Opo. nung araw ay tabu yan, yung vocational. Opo. At hindi, parang kumbaga sa napakababang uri ng pag-aaral. Opo. Yan din ba ang binabalik nila? Sige yan po. na binibigyan lang nila ng modern twist Okay. para naman mas matuto tayo. Bakit ba kasi yung mga pinag-aaralan natin, hindi linang dun sa kasalukuyang Sige. pagtatrabaho. Eileen, thank you very much. Maraming salamat. Palagay ko mas magandang sagutin niya ni Brother Armin. Brother Armin, ang grade 11 at grade 12 ba ay vocational rin sa ibang pangalan? Hindi po. Kasi yung vocational po hanggang junior high school. In fact, yung ating mga junior high school, pag kumuha po sila nung ating TechVoc track sa junior high school, meron na po tayo niyan eh. Pwede na po silang kumuha ng NC1. So actually, a little higher yan ng vocational. Sa 11 and 12 po, ito po ay higher than vocational. Ito po yung tinatawag natin na technical education na. So, pwede po sila makakuha ng as high as NC2. Ibig sabihin po niyan, yung welder, halimbawa, vocational po yan kung talagang marunong lang siya mag-welding. Pero pagka yung talagang may test the certificate and assessment kanyan, pwede na po silang umakyat doon pwede na po may konting design, pwede na po mag-umpisa ng kanyang welding shop. Okay. Brother, no, baka kailangan natin linawin kasi I think yung paggamit ni Eileen ng vocational ay general term, no, hindi yung technical term. Ang alam ko po, no, and maybe you can help us understand this better. May mga tracking ang grade 11 and grade 12. Ano po yung mga track at ano po yung mga yung dami ng available slots for these tracks po, no? Yeah. Yung kalahati po, mga 49.7% ng ating papasok sa grade 11 and 12 pupunta po dun sa academic track. Okay. At ito po ay pwede po silang kumuha ng science and technology, engineering o mathematics, no? Sa high school pa lang. Most likely pupunta rin tong college. Ay, ito po yung papuntang kolehiyo na sigurado, no? Yung pong pero pwede kung ayaw nila ng science and technology, pwede po silang kumuha ng accountancy, business and management. Ito yung paborito ni Senator Bam. Dito po kasama yung entrepreneurship Opo. Na kahit high school pa lang sila, pwede na po silang mag-umpisa ng kanilang maliit na business, no? At tutulungan po sila ng eskwelahan. Pwede pong humanities and social sciences, yung pangatlo, at saka general academic. Yung 49%, ito po yung TechVoc track. At ito, hindi po ito yung regular lang na TechVoc na, kasi meron po dyan yung hair care, meron din yung beauty care, meron yan, o kaya dressmaking. Pero meron din tayong mga upgraded na tracks dyan. Halimbawa, yung ating sa BPO industry. Yeah. Ang iba po dyan ay yung medical transcription. Meron po niyan. Meron pong website making or animation. Sa TechVoc ang website making? Opo, kasama po yan dito. So, ito po ay a little higher than the usual na intindihan natin na vocational. No? Meron po rin dito na journalism. Wow. Meron din po dito na ibang mga streams. Bakit po yung journalism, website, medical transcription, why is that in the TechVoc track and not in the academic track? Kasi ito po ay pwede na kaagad-agad. Meron na po tayong mga TESDA, mga assessment packages para sa mga ito. Okay, so ibig ko sabihin yan, kung gusto nyo, kung mukhang after grade 12, magtatrabaho ka na talaga,
you might as well get the skills na kailangan mo para sa mga trabaho Talagang to. tailor fit po siya. Pero kung may balak kang magkolehiyo, mag-academic track ka. Ito po yung maganda sa K-12. Kahit po nasa tech-voc track ka, ikaw po ay college ready. So yung papasok po sa yung sa tech-voc na sa automation, no? Yung sa automotive. Okay. Pwede po siyang matuto ng pagkukumpuni ng kotse. Pero at the end of grade 12, kung gusto niya, mag-college. Pwede ho siyang mag-college engineering. So hindi ho sarado yan? Hindi po sarado. Talagang sinigurado natin na mobile yung students po natin. Okay, Brother Armin, sounds promising at napakaganda. In fact, kahit sinong magulang sasabihan mo nito, napakaganda nito at wala nang hindi siya papayag. Ang point po, yung readiness ng Department of Education. Yan, doon tayo papalo na gaano ba kahanda ang DepEd dito? Ito po yung wala pong kaduda-duda na pwede ko sabihin na napakahanda po ng DepEd. Yung ating pong nakalap ng mga datos, no, sa pagbubukas ng taon, no, meron pa po tayong paisa-isa ng mga eskwelahan na may problema. Pero hindi ito po yung problema na pangmalawakan. At saka ang hihilingan ko lang po, i-report sa amin kahit anonymous po sa aming action center. Pwede po kayong mag-email action@deped.gov.ph o kaya pwede kayong tumawag 636-1663 or 633-1942. I-report po ninyo sa amin. Sa eskwelahang ito, sa ganitong barangay, bigay lang po nyo yung school ID, kulang ng 40 silya, armchair. O sabihin nyo, sa eskwela na to, sabi nyo, wala nang problema sa classroom, pero actually, may 3 mga klase na nasa ilalim ng puno. Kasi ito po, nakakatulong sa amin na i-monitor yung ating lahat ng 47,000 schools po tayo At nahanapan natin kung talagang may ganyang problema, ano po yung madalian at saka matagalang solusyon. No? Alright. Brother, maganda ho yung may mga numbers tayo. No? We'll repeat the numbers bago tayo magtapos. No? At, kasamang Audrey, maganda na hinihikayat ng DepEd na magbigay ng feedback yung mga tao. Correct. Kasi iba yung, alam mo brother, kulang kami ng 3 classroom. Iba yung, ayoko niyan kasi ayoko. Diba? Ang hirap kasing kausap kapag yung ayoko natin, napaka-general. Yes. Now, ang tanong ko brother, no, and I guess, medyo challenge ko na rin to sa inyo, bakit po, yung readiness, sometimes yung mga guro yung nagsasabing hindi ready. Hindi pa ready. Ito ba'y kakaunting porsyento lang ng mga guro or in general talagang may agam-agam yung mga guro natin na pumasok sa ganitong klaseng reforma? Lahat po ng palagay ko na dapat gawin, ginawa na namin. Pero ang naisip ko na lang dyan, di ba, parang kung ako'y mag-aasawa, at hindi na ako mag-aasawa pero kung ako'y may pangarap pang mag-asawa, pagka yung the night ba of my wedding, pagtanungin mo ba ako, ikaw ba'y handa na sa pangag-asawa? Talaga sabihin ko rin, may pangamba pa rin ako't pangamba. Totoo yan? Paano mawawala? Paano? Alam ni Senator Bamia. Paano mawawala yung... Nakikinig asawa ko, joke lang babe. Okay. Paano mawawala yung pangamba? Aba, ay bukas na bukas, gumising ka na maaga, pumunta ka doon sa simbahan at sabihin mo, I do. Ganon din po yung sa swimming, di ba? Pag sabihin mo sa bata, anak, ikaw ay nag-aral na ng swimming, handa ka na bang lumangoy? Palagi ko may pangamba pa rin yan. At hindi yun naman natin maalis yan. Kailan mawawala yun? Pag sinubukan tulak mo yung bata mo at sabihin mo, sige, mag-swimming ka na. But the point, Brother Armin, hindi lahat ng school can offer K-12. Hindi po lahat ng school dapat mag-offer ng K-12. Alam po nyo, ang ayaw na ayaw ko, magtatayo tayo ng eskwelahan at sabihin, ito ay senior high school, tapos ang teacher mo ay nagtuturo ng junior high school at hindi qualified. Or sabihin mo, ako ay magtatayo ng isang eskwelahan ng senior high school pero wala ka namang equipment. Alright. Ang ginawa po natin at nakamapa po ito sa buong Pilipinas, hinanap natin lahat yung catchment areas na accessible at sinabi natin sa lahat ng public school, 7,600 ho yan 5,800 lamang ang ating tatayuan ng senior high school. 5,000. 5,800 po yan. Pero ang distribution po niyan ay hanggang sa pinakadulong munisipyo ng Pilipinas. Wala po kayong makikita munisipyo, kahit 6th class, na walang senior high school. Actually, alam mo Audrey, palagay ko, kailangan talaga
sometimes kasi naghihintay lang tayo na parang lahat gagawin para sa atin, ano. Palagi ko maganda yung challenge ni brother na alamin na. Ngayon pa lang may mga plano na naman, 'di ba? Kung may mga anak po tayong potentially papasok sa grade 11, alamin na natin sa ating DepEd personnel in the local area, saan ba dapat itatayo itong senior high school na ito? Malapit ba ito? Malayo? Will I have to drop out? Or ito ba'y katanggap-tanggap sa kalayuan sa aming residence na habang maaga pa? Now, yung isa rin pinagtatakhan ko, itong ating, hindi po this year kasi parang ang dating sa dyaryo, this year po tayo may grade 11. Ito po'y June 2016 pa. Tama po yan. Opo, no? So ibig ko sabihin yan na kasamang Audrey, may isang taon pa tayo sa preparasyon. So, hindi ko rin alam kung bakit yung mga nagsasabi na napakatindi ng ating pangamba sa K-12, parang yung dating wala ng oras. Dahil sa totoo lang po, may isang taon pa tayo para mag-prepare. Now, ang tanong siguro, brother, siguro, palapit ng palapit, may mga checklist tayo, may mga finalization tayo. Maganda siguro kung ang taong bayan natin in this 1 year, talagang lahat ng impormasyon meron sa kanila, lahat ng kanilang pangamba meron silang pwedeng tawagan at buti nga may action center kayo upang yung pangamba ng taong bayan ma-resolve. Anyway, may 1 year pa tayo. Dapat siguro simulan na natin yung pag-address sa mga isyong yan. Now, palagi ko kasamang Audrey, and ito, nauubusan na tayo ng oras at sayang marami nag-text saka callers, no? But feeling ko rin kasi yung taong bayan, mahina o mababa ang trust level sa gobyerno, in general, hindi lang sa DepEd, in general, pagdating sa pagsasagawa ng mga matindihang reforma. Changes. Kumbaga, ang taong bayan natin, hindi sanay na may nagagawang reformang malaki, major, at massive ang gobyerno na hindi nag-aaberya o hindi nagkakaproblema. And now, brother is here and DepEd is here saying, maniwala kayo na kaya natin to at tulungan nyo kami. Diba, brother, diba? Now, I will admit, yung mga tao, kaya ba talaga natin yan? May pangamba naman talaga Kasi in our history, napaka-konti lang naman talaga ng mga major reform na nagawa na maayos. No? In fact, wala akong ma-mention right now. Pero siguro po, for our kids, no, for our children, may anak na rin ako ngayon, kailangan siguro magtulungan tayo, magtiwala, na kaya natin tong gawin na reforma. Kasi kung from the beginning, hindi po tayo naniniwala, ay mas mahirap ang magiging trabaho po ng DepEd. Correct. Pero kung nandun tayo sa likod nila, anyway, 1 year pa naman ito, palagi ko, mas magiging madali yung reformang kinakailangan gawin. Alright. Brother Armin, your last message para po sa mga parents na nakikinig po ngayon. Lahat po nung mga kakulangan ng DepEd, aaminin po natin yan. Pero mas makakatulong po kung sasabihin nyo sa amin ang eksaktong school at school ID. At hahanapan po natin yan ng solusyon. Yung mga registration po sa senior high school, mag-uumpisa po sa September para meron tayong panahon para makita kung talagang sapat na yung mga eskwelahan na itatayo po natin palagi ko po, inila po yung aking huling mensahe, ang hinahanap na lang po ng DepEd ngayon, yung mga hindi pa nag-aaral. At ang ating pong DepEd challenge ang sa Pilipinas walang OSY. If you can prove me wrong, give me the name, the address of the out-of-school youth at gagawan po ng DepEd ng programa para makabalik siya sa eskwelahan. Alright. DepEd Action Center, action@deped.gov.ph. Telephone number 636-1663 and 633-1942. Alright, mga kaibigan, maraming salamat. Sa lahat po ng mga nag-text, ipiprint po namin yan. Magbibigay po kami ng kopya sa DepEd, no, para pwede rin nilang ma-actionan or i-forward na po ni brother sa kanilang action center. At syempre po, natutuwa naman po kami na meron tayong special edition ng status update. Medyo lumayo po ng konti sa negosyo, pero ngayon po natalakay naman ang napakahalagang issue ng edukasyon. So of course, mga kaibigan, every Thursday and every Monday, yung column po natin sa Abante, yung Bida Ka, tsaka Negosyo Now na. Every first and third week na Wednesday, no, ang Manila Bulletin column ko po, Politics of Hope. At sa Rappler, yung next po namin na Rappler article ay tungkol sa K-12. Kaya lahat ng mga napag-usapan at iba pang datos, mahanap nyo po sa rappler.com. Kasamang Audrey, maraming salamat. Maraming salamat kasamang Bam, and thank you so much, Brother Armin Luistro. Ito po ang inyong status update with Bam Aquino.
Sulit na naman ang inyong araw ng Miyerkules sa mga tips na inyong napakinggan kasama si Senator Bam Aquino sa programang Status Update. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZXL 558. Maaasahang public service.